Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtataksil? Halina't pakinggan natin ang isang paglalakbay na magpapatunay na kung minsan, ang pinakamatinding sakit ang siyang nagiging simula ng pinakamatatag na lakas. Sabi nila, ang pagtataksil mula sa taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong mundo ay isang sugat na hindi basta-basta naghihilom. Pero paano kung ang mismong sugat na yon ang magtutulak sa'yo na hanapin ang tunay mong halaga at bumangon mula sa abo ng nakaraan? Ito ang kwento ni Liwayway. Ang malakas na dagundong ng kulog, ang pumunit sa katahimikan ng gabi, kasabay ng malagabog na tunog ng isang maletang bumagsak sa basang semento. Nanginginig si Liwayway habang nakatingin sa mga damit niyang nagkalat sa labas ng kanilang bahay. Ang bahay na minsan niyang tinawag na paraiso. Bawat patak ng malamig na ulan na tumatama sa kanyang balat ay tila maliliit na karayom na lalong nagpapabigat sa sakit na nararamdaman ng kanyang puso. Tapos na tayo, Liwayway. Ang mga salitang yon ay binitiwan ni Dante, ang kanyang asawa, na may lamig na higit pa sa hanging dala ng unos. Nakatayo ito sa may pintuan. Ang muka'y walang mababakas na anumang pagsisisi o awa. Ang lalaking minsan ay nangako sa kanya ng habambuhay na pagmamahal sa harap ng dambana, ay siya ngayong nagtataboy sa kanya na parang isang basahan. Di Dante, ano ang sinasabi mo? Hirap na tanong ni Liwayway. Ang boses ay nanginginig dahil sa pinaghalong gulat at panlalamig. Hinaplos niya ang kanyang malaking tiyan kung saan naroon ang bunga ng kanilang pagmamahalan o ng inakala niyang pagmamahalan. Malapit na akong manganak. Saan ako pupunta? Hindi sumagot si Dante. Sa halip, lumabas mula sa likuran niya ang isang babae. Si Selena Montes, payat, matangkad at balot sa isang mamahaling bestida na tila hindi nababagay sa bagsik ng panahon. Ngumiti ito kay Liwayway, isang ngangiting puno ng pagwawagi na sinubukan nitong balutin ng awa. I'm sorry it had to be this way, Liwayway, malambing na sabi ni Selena habang marahan nitong hinahaplos ang braso ni Dante. Sinubukan naming humanap ng tamang tiyempo, pero hindi na nito tinapos ang sasabihin, hindi na kailangan. Ang bawat kilos nila, ang bawat tingin, ay isang sampal na gumising kay Liwayway sa masakit na katotohanan. Nanghina ang kanyang mga tuhod. Napaluhod siya sa basang lupa. Hindi na alintana ang putik na dumudungis sa kanyang daster. Itinukod niya ang mga kamay sa semento at umiyak ng walang tunog. Ang mga luhang humahalo sa ulan ang tanging saksi sa pagkawasak ng kanyang mundo. Pakiusap, Dante. Huwag mong gawin to sa amin ng anak mo. Pagmamakaawa niya. Ang tingin ay nakatuon sa mga paa ng lalaking minsan niyang sinamba. Gumapang siya palapit at niyakap ang mga binti nito. Kahit para na lang sa kanya. Maawa ka. Ngunit isang malakas na tulak ang kanyang natanggap. Huwag mo akong hawakan. Sigaw ni Dante. Ang boses ay puno ng pandidiri. Hindi ka na bahagi ng buhay ko. Intindihin mo yan. Sa isang saglit, isang alaala ang sumilay sa kanyang isipan. Ang araw ng kanilang kasal. Ang matatamis ng ngiti ni Dante habang isinusuot ang sing-sing sa kanyang daliri. Ang bulong nito sa kanyang tainga. Sa hirap at ginhawa, ikaw lang ang mamahalin ko, Liwayway ko. Hirap at ginhawa, isang kasinungalingan. Tumayo si Liwayway, nanginginig ang buong katawan. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Tiningnan niya si Dante at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang estranghero. Ang pagmamahal sa mga mata nito ay napalitan na ng galit at pagkainis. Tumalikod siya. Walang dalang anuman, kundi ang sarili at ang sanggol. Sa kanyang sinapupunan, nagsimula siyang maglakad palayo. Bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada.
Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makaalis sa lugar na yon, sa lugar kung saan ang lahat ng kanyang pangarap ay isa-isang sinunog at ginawang abo. Naglakad siya ng walang direksyon sa gitna ng malakas na ulan. Ang mga ilaw ng poste ay malabo sa kanyang paningin dahil sa mga luhang walang tigil sa pag-agos. Ang ingay ng trapiko ay tila isang malayong ugong. Ang mundo sa paligid niya ay nagpatuloy sa pag-ikot habang ang sa kanya ay biglang huminto. Habang naglalakad, isang matinding kirot ang bigla niyang naramdaman sa kanyang puson. Napahawak siya sa kanyang tiyan at napasandal sa isang pader. Huminga siya ng malalim, pilit na iwinawaksi ang sakit. Hindi pa ngayon, anak. Wag muna ngayon, bulong niya sa kanyang sarili. Ngunit ang sakit ay bumalik, mas malakas, mas matindi. Paulit-ulit, kasabay ng bawat kirot ay ang pagbuhos ng alaala ng pagtataksil ni Dante. Tila ang bawat sakit ng panganganak ay isang paalala ng sakit ng pagkawasak ng kanyang puso. Napadpad siya sa isang madilim na eskinita, sa pag-asang makahanap ng masisilungan. Ngunit ang lakas niya'y unti-unti nang nauubos. Ang paningin niya'y nanlalabo. Bago siya tuluyang lamunin ng dilim, isang pangalan ang tanging naisatinig ng kanyang mga labi sa gitna ng walang tigil na pagbuhos ng ulan. Inay. At pagkatapos, ang lahat ay naging itim. Ang unang nagmulat sa kamalayan ni Liwayway ay ang amoy ng alkohol at ang matinding liwanag na tumatama sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga ito at bumungad sa kanya ang isang puting kisame na may umiikot na bentilador. Malinis ang paligid at ramdam niya ang lambot ng higaang kanyang kinaroroonan. Wala na ang lamig ng ulan, wala na ang dilim ng eskinita. Gising ka na pala, iha. Isang malumanay na boses ang kanyang narinig. Isang matandang babae na may mabait na mukha at kulay abong buhok ang lumapit sa kanya. May dalang isang baso ng maligamgam na tubig. Nasaan po ako? Tanong ni Liwayway. Ang lalamunan ay tuyo at paos. Nasa maliit na health center ka ng barangay. Ako si Aling Elena, isang komadrona. Paliwanag ng matanda. Nakita ka ng isang tanod na walang malay sa eskinita kagabi. Mabuti na lang at nadala ka agad dito. Muntik ka nang mapahamak, pati na ang sanggol mo. Sanggol. Sa pagkarinig ng salitang iyon, biglang nanumbalik ang lahat. Ang pagtataboy ni Dante. Ang sakit. Ang takot. Agad niyang hinawakan ang kanyang tiyan. Malambot na ito at hindi na umuumbok. Isang takot ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Ang anak ko? Halos pabulong niyang tanong. Ngumiti si Aling Elena at itinuro ang isang maliit na kuna sa tabi ng higaan. Huwag kang mag-alala. Ligtas siya. Isang malusog at napakagwapong batang lalaki. Sumunod ang tingin ni Liwayway sa kuna at doon nakita niya ang pinakamagandang nilalang sa kanyang paningin. Isang maliit na sanggol na mahimbing na natutulog, balot sa isang puting lampin. Dahan-dahan siyang bumangon, hindi alintana ang kirot sa kanyang katawan, at sinilip ito. Mapupulang labi, maliliit na daliri, at mahahabang pilik mata. Sa isang saglit, nakalimutan ni Liwayway ang lahat ng sakit. Pumatak ang isang butil ng luha mula sa kanyang mata, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa pighati. Kinuha ni Aling Elena ang sanggol at maingat na inilagay sa kanyang mga bisig. Nang maramdaman ni Liwayway ang init at bigat ng kanyang anak, isang kakaibang damdamin ang bumalot sa kanya. Isang pagmamahal na napakatindi, na kayang pawiin ang lahat ng galit at puot sa kanyang dibdib. Hinalikan niya ang malambot na noo nito. Sinag, bulong niya. Ang pangalan mo ay Sinag, dahil ikaw ang tanging liwanag ko sa gitna ng kadiliman. Matapos ang ilang araw, nang medyo lumakas na siya, nagpasya si Liwayway na umalis. May isang lugar pa siyang kailangang puntahan.
Isang lugar na inaasahan niyang magiging huling kanlungan niya, ang bahay ng kanyang ina. Habang karga-karga si Sinag, naglakad siya patungo sa bahay na kanyang kinalakihan. Bawat hakbang ay puno ng pag-aalinlangan at kaba. Ngunit nanaig ang pag-asang tatanggapin siya ng sarili niyang ina. Kumatok siya sa pinto. Bumukas ito at bumungad sa kanya ang kanyang ina. Nakita ni Liwayway ang gulat sa mga mata nito na agad na palitan ng isang malamig at hindi maipaliwanag na ekspresyon. Tumingin ito sa sanggol na dala niya, pagkatapos ay sa pagod niyang mukha. Inay, nagsusumamong sabi ni Liwayway, ngunit umiling ang kanyang ina. Umalis ka na, Liwayway. Pero Nay, wala na po akong ibang matatakbuhan. Umiiyak na, sabi niya. Pinalayas ako ni Dante. Ito na po ang apo ninyo. Sinabi ko nang umalis ka. Mariing sabi ng kanyang ina. May kinuha itong ilang lukot na pera mula sa bulsa ng kanyang duster at sa pilitang isiniksik sa kamay ni Liwayway. Heto, maghanap ka ng matutuluyan at huwag na huwag ka nang babalik dito. Nakakaintindi ka ba? Ang mga salita ay tila mga punyal na tumusok sa puso ni Liwayway, ngunit sa likod ng galit sa mga mata ng kanyang ina, may nakita siyang isang bagay, takot at sakit. Bago pa man siya makapagsalita muli, isinara na nito ang pinto ng malakas. Naiwan si Liwayway sa labas, yakap ang kanyang anak, habang ang puso'y dinudurog sa pangalawang pagkakataon. Una, ang lalaking kanyang pinaglaanan ng buhay. Ngayon, ang sarili niyang ina. Wala na siyang pamilya. Silang dalawa na lang ni Sinag sa mundo. Nagpalipas siya ng oras sa loob ng isang simbahan. Doon, sa harap ng altar, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang natitirang luha. Nagtanong siya sa Diyos kung bakit kailangang mangyari ang lahat ng ito sa kanya. Wala siyang narinig na sagot. Tanging ang katahimikan ng simbahan at ang mahinang paghinga ng kanyang natutulog na anak. Nang gabing iyon, sa isang maliit at mumurahing paupahan, habang pinagmamasdan niya si Sinag na natutulog, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ng sanggol. Isang simpleng ngiti na tila nagsasabing magiging maayos din ang lahat. Sa sandaling iyon, pinunasan ni Liwayway ang kanyang mga luha. Isang bagong determinasyon ang nabuo sa kanyang puso. Ang galit niya kay Dante ay hindi nawala, ngunit hindi na iyon ang nangingibabaw. Napalitan iyon ng isang matinding pagnanais na mabuhay at lumaban, hindi para sa sarili niya, kundi para sa maliit na anghel na nasa kanyang tabi. Kinabukasan, may isang bagay siyang naalala. Isang huling pamana, isang pag-asa. Ang lupang iniwan sa kanya ng kanyang yumaong ama. Hindi niya alam kung ano ang halaga nito o kung may mapapala siya rito. Pero ito na lang ang natitira niyang alas. Nagtanong-tanong siya hanggang sa matuntun niya ang isang maliit na law office sa sentro ng bayan. Sa harap ng pinto ay may nakasulat na pangalan, Salcedo Law Firm. Huminga siya ng malalim bago pumasok. Isang lalaking nakatalikod at abala sa pagbabasa ng mga dokumento ang kanyang naabutan. Excuse me po, mahinang sabi ni Liwayway. Dahan-dahang lumingon ang lalaki at sa pagtama ng kanilang mga mata, biglang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Liwayway. Kilala niya ang mukhang iyon. Isang mukha mula sa kanyang nakaraan na hindi niya inaasahang makikita muli. Mapungay na mga mata, matangos na ilong, at isang pamilyar na ngiti. Si Amihan Salcedo. Ngumiti ito, ngunit ang nangiti ay hindi umabot sa mga mata nito. May lungkot at pag-aalala sa kanyang tingin habang pinagmamasdan siya nito mula ulo hanggang paa. Pagkatapos, binitiwan nito ang mga salitang nagpatindig sa kanyang mga balahibo. Liwayway, alam kong darating ka. Ang mga salita ni Amihan ay umalingaw-ngaw sa loob ng maliit na opisina, nag-iwan ng isang makahulugang katahimikan. Gulat si Liwayway. Paanong alam niyang darating siya? Ang huling pagkikita nila ay noong high school pa sila, bago siya niligawan ni Dante at tuluyang lumayo
sa mga dati niyang kaibigan. Aamihan? Nautal niyang tanong, hindi makapaniwala. Ikaw na ba yan? Tumayo si Amihan mula sa kanyang silya at lumapit sa kanya. Ang dati payat na binatang laging nagpapatawa sa klase ay isa na ngayong kagalang-galang na abogado. May kumpiyansa sa kanyang tindig, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malumanay. Ako nga, Liway, sagot niya. Isang bahagyang nangiti ang sumilay sa kanyang labi. Tumingin siya sa sanggol na mahimbing na natutulog sa mga bisig ni Liwayway. At sino naman itong kasama mo? Si Sinag, pakilala niya. Anak ko. Tumango si Amihan at sa isang saglit, isang anino ng galit ang dumaan sa kanyang mga mata bago ito muling napalitan ng awa. Halika, maupo ka muna na. Mukhang pagod na pagod ka. Iginaya siya nito sa isang upuan sa harap ng kanyang mesa. Kumuha ito ng isang bote ng tubig at ibinigay sa kanya. Ang simpleng kabaitang yon ay sapat na para muling manubig ang kanyang mga mata. Matagal na mula noong may nagpakita sa kanya ng ganitong klaseng pag-aalala. Paano mong nalaman? Diretsahan niyang tanong matapos uminom. Sumandal si Amihan sa kanyang mesa. Ang ama mo, si Tito Samuel, bago siya pumanaw, iniwan niya sa akin ang lahat ng dokumento ng mga ari-arian niya. May isang bilin siya sa akin, Liway, na kapag dumating ang araw na kailanganin mo ng tulong, ako ang puntahan mo. Natigilan si Liwayway. Si Papa? Oo, alam niyang hindi mapagkakatiwalaan si Dante. Mahinang sabi ni Amihan. Kaya't gumawa siya ng paraan para protektahan ka. Iniwan niya sa iyo ang isang malawak na lupain sa may baybay ng bayan ng Mahinahon. At nakasaad sa isang kasulatan na tanging ikaw at ang magiging anak mo lang ang pwedeng makinabang dito. Walang karapatan si Dante, kahit pa asawa mo siya. Pakiramdam ni Liwayway ay nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Sa gitna ng lahat ng kamalasan, may isang bagay palang inihanda ang kanyang ama para sa kanya. Inilabas ni Amihan ang isang malaking blueprint at inilatag sa mesa. Ito ang lupa, sabi niya, habang itinuturo ang isang malaking parsela na may magandang view ng karagatan. May potensyal ito, Liway. Malaki ang potensyal nito. Pero wala akong pera para simulan ng anumang negosyo, malungkot niyang sabi. Huwag mo munang isipin yan, sagot ni Amihan. Ang mahalaga, meron kang pag-aari, meron kang panimula, at narito ako para tulungan ka sa lahat ng legal na proseso, walang bayad. Ituring mo na lang na pagtanaw ng utang na loob sa lahat ng naitulong sa akin noon ni Tito Samuel. Hindi alam ni Liwayway kung ano ang sasabihin. Ang lalaking nasa harapan niya ay isang anghel na ipinadala sa kanya sa pinakamadilim na sandali ng kanyang buhay. Sa tulong ni Amihan, nakahanap si Liwayway ng isang maliit na apartment na matitirhan. Hindi ito malaki, ngunit sapat na para sa kanilang mag-ina. Malinis at ligtas. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nakatulog siya ng mahimbing, yakap-yakap si Sinag, ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Isang hapon, habang nagpapatulog siya ng kanyang anak, isang malakas na katok sa pinto ang kanyang narinig. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya si Dante. Ang kanyang dating asawa. May mapanuyang ngiti sa mga labi nito habang pinagmamasdan ang mumurahin nilang tirahan. So dito ka na pala nakatira ngayon? Ang dating reyna. Ngayon ay nasa isang kahon na lang ng posporo. Nakakaawa. Anong kailangan mo? Malamig na tanong ni Liwayway, hinarangan ng pintuan. Nabalitaan kong kinukuha mo raw ang lupaing iniwan ng tatay mo. Sabi ni Dante, huwag ka nang mangarap, Liwayway. Isa yung tigang na lupa na walang halaga. Anong gagawin mo roon? Magtatanim ng kamote? Ibibigay mo na lang sa akin yan. Ako ang mas nakakaalam kung paano yan mapapakinabangan. Hindi. Matigas niyang sagot. Pag-aari ko yon at wala kang karapatan dito.
Tumawa si Dante ng malakas. Talaga? Tingnan natin kung hanggang saan ka dadalhin ng katigasan ng ulo mo. Mag-isa ka lang. Wala kang pera. Walang tutulong sa'yo. Babalik ka rin sa akin, Liwayway. Luluhod at magmamakaawa. Sasagot pa sana si Liwayway ng isang boses ang bumasag sa kanilang pag-uusap. May problema ba dito? Si Amihan. Nakatayo ito sa likuran ni Dante. Ang mga matay matalim na nakatitig sa lalaki. Halatang kagagaling lang sa trabaho. Suot pa ang kanyang barong. Nagulat si Dante. At sino ka naman? Ako ang abogado ni Liwayway. Sagot ni Amihan. Binibigkas ang bawat salita ng may diin. At kung nandito ka para guluhin siya, mas mabuting umalis ka na bago pa kita sampahan ng kaso. Nagkatinginan ang dalawang lalaki. Isang sukatan ng lakas. Sa huli, si Dante ang unang bumawi ng tingin. Ngumisi ito. Isang abogado? Magkano ang ibinabayad mo sa kanya, mahal ko? Tanong ni Dante kay Liwayway, puno ng pang-iinsulto. O baka naman, may iba ng uri ng pagbabayad na nangyayari. Bago pa man makasagot si Liwayway, humakbang si Amihan paharap. Ang kamao ay handa nang bumagsak. Ngunit pinigilan siya ni Liwayay. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Dante. Ang takot na dati niyang nararamdaman ay napalitan na ng tapang. Umalis ka. Isang salita. Ngunit sapat na yon. Ang Liwayway na kaharap ni Dante ngayon ay hindi na ang babaeng sunod-sunuran na kaya niyang tapak-tapakan. Nagulat si Dante sa biglaang pagbabago. Matapos ang ilang sandali, tumalikod ito at naglakad palayo. Ngunit hindi bago mag-iwan ng isang banta. Hindi pa tayo tapos. Nang masiguro nilang nakaalis na si Dante, saka palang bumuntong hininga si Liwayway. Salamat, Ami, sabi niya. Wala yon, sagot ni Amihan. Pero hindi siya titigil. Kailangan nating maging handa. May kinuha siyang isang maliit at lumang kahon mula sa dala niyang briefcase. Inabot niya ito kay Liwayway. Galing din ito sa papa mo. Pinabibigay niya sa akin noon pa. Nagtatakang kinuha ni Liwayway ang kahon. Kahoy ito at may mga lumang ukit. Ano to? Tiningnan siya ni Amihan ng may kahulugan. Sabi ng papa mo, ibigay ko lang sa'yo ito kapag handa ka ng lumaban. Nang gabing iyon, matapos mapatulog si Sinag, naupo si Liwayway sa maliit nilang lamesa sa kusina. Nasa harap niya ang lumang kahon na bigay ni Amihan. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip nito. Sa loob, isang makapal na notebook na balot sa katad ang kanyang nakita. Nang buklatin niya ito, tumambad sa kanya ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang ama. Puno ang bawat pahina ng mga plano, mga drawing at mga pangarap. Mga pangarap para sa lupain sa may baybayin. Isang detalyadong plano para sa isang maliit ngunit eleganteng resort. Isang lugar kung saan ang mga tao ay makakatagpo ng kapayapaan at makakatakas mula sa magulong syudad. May mga sketch ng mga kubo na gawa sa kawayan, isang restaurant na may tanawin ng dagat, at isang hardin na puno ng mga lokal na bulaklak. Sa huling pahina may isang pangalang nakasulat sa magandang calligraphy, Hiraya, isang salitang Tagalog na nangangahulugang ang bunga ng pag-asa o pangarap. Habang binabasa niya ang bawat salita, tila naririnig niya ang boses ng kanyang ama, puno ng sigasig at pag-asa. Tumulo ang kanyang mga luha, hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa isang bagong tuklas na inspirasyon. Ito pala ang pangarap ng kanyang ama para sa kanya. Ito ang pamana nito. At ngayon, ipagpapatuloy niya ito. Kinabukasan, dala ang notebook, pinuntahan niya si Amihan sa opisina nito. Gagawin ko to, Ami. Determinado niyang sabi. Itatayo ko ang Hiraya Resort. Nakita ni Amihan ang bagong ningning sa mga mata ni Liwayway. Isang apoy na ngayon lang niya nakita mula nang magkita silang muli. Ngumiti siya. Sige, at tutulungan kita. Nagsimula ang kanilang mahabang paglalakbay. Ang mga sumunod na linggo
ay napuno ng walang katapusang gawain. Magkasama nilang nilakad ang bawat sulok ng lupain, pinag-aralan ng blueprint na iniwan ng ama ni Liwayway. Naghahanap sila ng mga arkitekto at inhinyero na tutulong sa kanila. Nagpabalik-balik sila sa munisipyo para sa mga permit at lisensya, ngunit ang pinakamalaking hadlang ay pera. Walang bangkong gustong magpautang sa isang single mother na walang karanasan sa pagnenegosyo, ngunit hindi sila sumuko. Ibinenta ni Liwayway ang iilang alahas na natitira sa kanya. Nag-apply si amihan ng personal loan gamit ang sarili niyang pangalan na ikinagulat at ikinabigat ng loob ni Liwayway. "Bakit mo ginagawa to, Ami?" Tanong niya isang gabi habang abala sila sa pag-compute ng mga gastusin. "Dahil naniniwala ako sa iyo, Liway." Simpleng sagot nito, hindi inaalis ang tingin sa mga numero. "At naniniwala ako sa pangarap ng papa mo." Dahil sa kakulangan sa pera, napagdesisyonan nilang magsimula sa maliit. Itatayo muna nila ang restaurant at habang ginagawa iyon, sinimulan ni Liwayway ang isang maliit na negosyo mula sa kanilang apartment. Gamit ang kanyang angking galing sa pagluluto, isang bagay na lagi niyang ginagawa para kay Dante noon. Nagluto siya ng mga pagkain at ipinost sa social media. Kusina ni Sinag ang ipinangalan niya rito. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa masasarap na lutong bahay ni Liwayway. Unti-unti, nagkaroon siya ng mga suki. Ang maliit na kita mula rito ay idinadagdag niya sa kanilang pondo para sa pagpapatayo. Ngunit tila bawat hakbang nila pasulong ay may kaakibat na 2 hakbang paatras. Tila may isang aninong laging sumusunod at nagsasabotahe sa kanila. Ang aplikasyon nila para sa building permit ay laging nawawala o natatambakan ng ibang papeles sa munisipyo. Ang mga supplier na unay nangako sa kanila ay biglang umaatras sa hindi malamang dahilan. May gumagalaw. Seryosong sabi ni amihan isang araw, ang nooy nakakunot. At alam ko kung sino. Si Dante. Kahit hindi nila ito nakikita, ramdam nila ang impluwensya nito. Ginamit nito ang kanyang pera at koneksyon para harangan sila sa bawat pagkakataon. Isang hapon, habang abala si Liwayway sa pag-aasikaso ng kanyang mga delivery, isang opisyal mula sa City Hall ang dumating sa apartment niya. May dala itong notice, nagsasabing illegal daw ang kanyang online food business dahil wala siyang business permit. Pinatitigil siya nito kaagad. Iyon ang sandaling halos sumuko na si Liwayway. Pakiramdam niya ay sinasakal siya mula sa lahat ng direksyon. Ngunit si amihan ay hindi nagpatinag. Gamit ang kanyang kaalaman sa batas, kinuwestiyon niya ang notice. Nagpunta siya sa City Hall at hinarap ang opisyal. Pinatunayan niyang bilang isang home-based micro-enterprise, hindi pa kailangan ni Liwayway ng ganoong klaseng permit sa level ng kanyang kinikita. Napilitang bawiin ng opisyal ang notice, isang maliit na tagumpay, ngunit sapat na yon para muling buhayin ang loob ni Liwayway. Sa wakas, pagkatapos ng maraming buwan ng paghihirap, nakuha rin nila ang lahat ng kailangang papeles. Dumating ang araw na pinakahihintay nila. Ang groundbreaking, ang paglalagay ng unang piyesa ng pundasyon. Nakatayo si Liwayway sa kanyang lupain, karga si Sinag. Sa kanyang tabi ay si amihan. Pinanood nila ang mga trabahador habang inilalatag ang unang hollow block. Ito na ang simula. Ang simula ng hiraya. Ngunit kinabukasan, pagdating nila sa construction site, isang grupo ng mga lalaking may masasamang muka ang humarang sa kanila. May dala silang mga itak at pamalo. "Walang itatayo dito," sigaw ng leader ng grupo. "May-ari na ang lupang ito." May iwinagayway itong isang dokumento, isang pekeng titulo na nagsasabing ang lupa ay pag-aari ng isang korporasyong hindi nila kilala. "Nagkakamali kayo," mahinahong sabi ni amihan. "Ang lupang ito ay legal na pag-aari ni Goangkal Liwayway Solomon." "Wala kaming pakialam sa sinasabi mo," sigaw ng lalaki. "Umalis kayo kung ayaw ninyong masaktan." Nagsimulang mag-init ang sitwasyon.
Ang mga trabahador ay nagsiatrasan sa takot. Niyakap ni Liwayway si Sinag ng mahigpit. Ang puso niya'y kumakabog sa dibdib. Alam niyang si Dante na naman ang may pakana nito. At sa pagkakataong ito, hindi na lang papeles ang ginagamit nito. Handa na itong gumamit ng dahas. Ang tensyon sa construction site ay halos hiniwa ng kutsilyo sa kapal. Nanginginig ang mga kamay ni Liwayway habang mahigpit niyang yakap si Sinag na nagsisimula ng umiyak dahil sa ingay at gulo. Ngunit si Amihan ay nanatiling kalmado sa kanyang tabi. Ang presensya nito ay tila isang pader na nagbibigay sa kanya ng lakas. Hindi kami aalis, matigas na sabi ni Amihan. Ang boses ay matatag at walang bahid ng takot. Kinuha niya ang kanyang telepono. Isang tawag ko lang sa pulis at lahat kayo ay dadamputin para sa trespassing at grave threats. Sigurado ba kayong sulit ang ibinayad sa inyo ni Dante Rivas para malagay sa alanganin ang mga buhay ninyo? Sa pagbanggit ng pangalan ni Dante, natigilan ang leader ng grupo. Ang pagiging arogante nito kanina ay biglang naglaho, napalitan ng pag-aalinlangan. Alam ni Amihan na ang mga taong ito ay mga bayaran lamang, mga asong sunod-sunuran sa kung sino ang may hawak ng kanilang tali. Huwag kayong padadala sa pananakot niya. Sigaw ng isang lalaki mula sa likuran, ngunit halata na rin ang kaba sa boses nito. Hindi sila pinansin ni Amihan. Nagpatuloy siya, ang mga matay nakatuon lamang sa lider. Isipin ninyo, kapag nakulong kayo, sa tingin niyo ba ay tutulungan kayo ng taong nag-utos sa inyo? O iiwan niya lang kayo sa ere para protektahan ang sarili niya? Nagkatinginan ang mga lalaki. Ang mga salita ni Amihan ay tumama sa kanilang kahinaan. Isa-isang bumaba ang kanilang mga hawak na pamalo. Walang nagsalita. Pagkaraan ng ilang sandali, nagbigay ng senyas ang kanilang leader at sabay-sabay silang tumalikod at umalis, tila mga asong napagalitan. Nakahinga ng maluwag si Liwayway, ngunit ang tagumpay ay panandalian lamang. Dahil sa nangyari, natakot ang mga maliliit na investor na una nang nangako ng tulong. Isa-isa silang tumawag para mag-back out. Ayaw madamay sa gulo. Muling hinarap ni Liwayway ang isang pader, isang hapon, sa pag-asang makahanap ng kasagutan o kahit kaunting kapanatagan. Nagpasya siyang dalawin ng kanyang ina. Hindi pa rin niya maintindihan kung bakit ito nagkaganito. May dala siyang pagkain mula sa kusina ni Sinag, isang paraan para ipakita na kahit tinataboy siya nito, hindi pa rin nawawala ang pagmamahal niya. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niyang bukas ng bahagya ang pinto. Pumasok siya, umaasang sorpresahin ito. Ngunit natigilan siya nang marinig niya ang boses ng kanyang ina mula sa silid nito. May kausap ito sa telepono at umiiyak ito. Hindi ko na kaya. Pakiusap, tigilan mo na ako. Humihikbing sabi ng kanyang ina. Ginawa ko na ang gusto mo. Pinalayas ko na siya. Lubayan mo na ang pamilya ko. Isang sandali ng katahimikan. Oo, alam kong hawak mo ang sikreto. Pero maawa ka. Huwag mong sirain ang pangalan ng yumaon kong asawa. Sikreto? Anong sikreto? Nanlamig ang buong katawan ni Liwayway. Narinig niyang ibinaba ng kanyang ina ang telepono at muling humagulgol ng malakas. Dahan-dahan siyang umatras, hindi na itinuloy ang kanyang balak. Lumabas siya ng bahay na mas maraming tanong kaysa noong pumasok siya. Gabi na nang makauwi siya. Naabutan niya si Amihan sa labas ng kanyang apartment naghihintay. May dala itong mga dokumento. May maganda akong balita. Sabi nito, sinusubukang pagaanin ang kanyang loob. Nag-file ako ng restraining order laban kay Dante at nag-request ako ng madali ang pagdinig tungkol sa issue ng lupa. Sa tulong ng testimonya ng mga trabahador, mapapatunayan nating peke ang titulo na dala ng mga tauhan niya. Ngunit hindi magawang ngumiti ni Liwayway. Ang isip niya ay abala pa rin sa narinig niya sa bahay ng kanyang ina. May problema ba, Liway? Nag-aalalang tanong ni Amihan. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pag-iyak ng kanyang ina,
ang pagbanggit sa isang sikreto. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Amihan. Tila mayroon din itong alam na hindi niya sinasabi. Baka guni-guni ko lang yon, sabi ni Liwayway. Sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Hindi sumagot si Amihan. Sa halip, iniba nito ang usapan at tinulungan siyang ayusin ang mga plano para sa restaurant. Magkasama silang nagtrabaho hanggang hating gabi. Nakaupo sa sahig ng maliit na sala, napapalibutan ng mga papel. Sa gitna ng pagod at problema, nakahanap sila ng kapanatagan sa presensya ng isa't isa. May mga sandaling nagtatama ang kanilang mga mata o nagkakadikit ang kanilang mga kamay habang inaabot ang isang papel. Isang kuryenteng hindi maipaliwanag ang dumadaloy sa pagitan nila. Kinabukasan, habang abala si Liwayway sa pagluluto, isang delivery boy ang kumatok sa kanyang pinto. May nagpadala raw ng sulat para sa kanya. Walang pangalan ng nagpadala. Nang buksan niya ang sobre, isang lumang litrato ang laman nito. Litrato ng kanyang ama. Masaya itong nakikipag-usap sa isang lalaki na hindi niya kilala. Nakangiti ang dalawa, tila matalik na magkaibigan, ngunit ang mukha ng estrangherong lalaki ay may bilog na pulang tinta. Binaligtad niya ang litrato. May nakasulat na mensahe gamit ang mga letrang ginupit mula sa dibyaryo. Tanungin mo si Amihan kung sino ito. Ang litrato sa kamay ni Liwayway ay tila isang mabigat na bato na humihila sa kanya pababa. Paulit-ulit niyang tinitigan ang mukha ng dalawang lalaki, ang kanyang ama at ang estrangherong may pulang bilog. Ang mga salita sa likod nito ay tila isang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang isipan. Tanungin mo si Amihan kung sino ito. Bakit si Amihan? Ano ang kinalaman niya rito? Isang malamig na takot ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Ang lahat ng kabaitan ni Amihan, ang lahat ng tulong nito, totoo ba ang mga iyon? O bahagi lamang ng isang mas malaking plano na hindi niya alam? Ang pagdududa, na minsan ay bulong lang, ngayon ay isa ng sigaw sa kanyang isipan. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Dala ang litrato, nagmamadali siyang nagpunta sa opisina ni Amihan. Hindi na siya kumatok, dire-diretso siyang pumasok. Ang puso niya'y kumakabog ng malakas. Naabutan niya si Amihan na abala sa pag-aayos ng mga papeles para sa kanilang kaso. Nag-angat ito ng tingin at ang ngiti sa mga labi nito ay biglang napawi nang makita ang determinasyon at galit sa mukha ni Liwayway. Walang salitang lumabas sa bibig ni Liwayway. Inilapag niya ang litrato sa mesa ng malakas. Ang daliri niya'y nakaturo sa lalaking may pulang bilog. Sino siya, Amihan? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig sa pinipigil na emosyon. Sabihin mo sa akin ang totoo. Tumingin si Amihan sa litrato. Sa isang saglit, nakita ni Liwayway ang pagkagulat sa mga mata nito na agad napalitan ng isang malalim na kalungkutan. Tila ito ang sandaling matagal na niyang kinatatakutan. Bumuntong hininga ito, isang buntong hininga na puno ng bigat ng nakaraan. Liway! Simula niya, ngunit pinutol siya ni Liwayway. Huwag mo akong tawaging Liway. Sigaw niya. Ginamit mo ba ako? Lahat ba ng ito? Lahat ba ng tulong mo? Isang malaking kasinungalingan lang? Tumayo si Amihan. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Wala na ang malumanay na abogado. Ang kaharap niya ngayon ay isang lalaking may pasan-pasang bigat na matagal na niyang itinatago. Hindi kasinungalingan ang pagtulong ko sa'yo, mariin niyang sabi. Pero mayroon akong hindi sinabi. Itinuro niya ang lalaki sa litrato. Ang lalaking yan, si Ricardo Salcedo, ang papa ko. Natigilan si Liwayway. Ang ama ni Amihan? Paanong ang papa ko at ang papa mo? Pagpapatuloy ni Amihan, ang boses ay unti-unting napupuno ng pait. Ay hindi lang magkaibigan, mag-business partner sila. Sila ang magkasamang nagtayo ng kumpanya ng pamilya ninyo, ang Salcedo Solomon Corporation. Salcedo Solomon,
Ang pangalan ay tila isang kampanang umalingaw-ngaw sa kanyang alaala. Iyon ang orihinal na pangalan ng kumpanya bago ito naging Solomon Corporation na lang. Nang makilala ng papa mo si Dante, nagbago ang lahat. Kwento ni Amihan. Si Dante, na noon ay isang ambisyosong junior executive, ay nagawa niyang makuha ang tiwala ng papa mo. Ngunit sa likod niya, gumagawa siya ng paraan para sirain ang pangalan ng papa ko. Ginamit niya ang posisyon niya para maglustay ng pera at pinalabas niyang ang papa ko ang may kasalanan. Isang alaala mula sa kanyang kabataan ang biglang bumalik kay Liwayway. Isang gabi, narinig niyang nag-aaway ang kanyang mga magulang. May binabanggit ang kanyang ama tungkol sa isang Tio Ricardo at sa isang pagtataksil. Ngunit bata pa siya noon, hindi niya naintindihan. Pinaniwalaan ng papa mo si Dante. Sabi ni Amihan, ang sakit ay bakas sa kanyang boses. Tinanggal niya sa pwesto ang papa ko. Kinasuhan, nawala ang lahat sa amin. Pera, bahay at higit sa lahat, ang karangalan ng pamilya namin. Ang papa ko, namatay siyang may sama ng loob, dala-dala ang kahihiyan ng isang kasalanang hindi niya ginawa. Napatakip ng bibig si Liwayway. Ang kwento ay tila isang eksena mula sa isang pelikula, ngunit ang sakit sa mga mata ni Amihan ay nagsasabing ito ay isang masakit na katotohanan. Bago siya mamatay, pagpapatuloy ni Amihan, ipinangako ko sa kanya na darating ang araw. Lilinisin ko ang pangalan niya. Ibabalik ko ang lahat ng kinuha sa amin at papagbayarin ko ang taong sumira sa buhay niya. Si Dante! Bulong ni Liwayway. Tumango si Amihan. Ilang taon akong nag-aral ng abogasya. Ilang taon akong nag-ipon ng ebidensya laban sa kanya. Nang mabalitaan kong pinakasalan kanya, alam kong yun na ang pinakamagandang paraan para makalapit sa kanya. Pero hindi ko inaasahan na gagawin niya sa'yo ang ginawa niya sa amin. Nasisirain kanya. Tumingin ito sa kanya. Ang mga matay puno ng pagsisisi. Kaya nang dumating ka sa opisina ko, Liway, hindi lang ito tungkol sa paghihiganti. Nakita ko sa iyo ang sarili ko noon, ang pamilya ko, at ipinangako ko sa sarili ko na hindi ko hahayaang maranasan mo ang parehong kawalan ng katarungan. Ang pagtulong sa iyo ay naging mas higit pa sa isang plano. Naging personal ito. Ang galit na nararamdaman ni Liwayway kanina ay unti-unting napalitan ng pag-unawa at pagkatapos ay ng isang matinding awa, hindi lang para kay Amihan, kundi para sa kanilang dalawa. Pareho silang biktima ng kasakiman ni Dante. Inilabas ni Amihan ang isang folder mula sa isang nakakandadong drawer. Inilatag niya sa mesa ang mga dokumento, mga bank statement, mga pekeng pirma, mga ebidensyang inipon niya sa loob ng maraming taon. Ito ang tunay na laban, Liway, sabi niya. Hindi lang ito tungkol sa lupa mo. Ito ay tungkol sa pagbawi sa lahat ng ninakaw niya sa ating mga pamilya. Tiningnan ni Liwayway ang mga ebidensya, pagkatapos ay ang mukha ni Amihan. Nakita niya rito, hindi lang ang isang kaibigan, kundi isang kaalyado, isang kasama sa laban. Ang bigat na pasan niya ay tila gumaan dahil alam niyang hindi na siya nag-iisa. Inilahad niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng mga dokumento. Tiningnan siya ni Amihan. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinatong din nito ang kamay sa ibabaw ng kamay niya. Isang selyo, isang kasunduan. Kung ganoon, sabi ni Liwayway, ang boses ay matatag at puno ng bagong determinasyon. Sabay nating gagawin ito. Ngunit sa kanilang pagkakaisa, hindi nila alam na sa kabilang panig ng lungsod, si Dante Rivas, na nararamdamang unti-unti nang nasusukol, ay gumagawa na ng kanyang huling, desperadong hakbang. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numero. Oras na para sunugin ang lahat, malamig niyang sabi sa kabilang linya. Gawing abo ang lahat ng pangarap niya. Ang gabi ay malalim na
Nang matapos ang pag-uusap ni na Liwayway at Amihan, umuwi si Liwayway na may dalang pinaghalong bigat at pag-asa. Bigat dahil sa katotohanang natuklasan niya, ngunit pag-asa dahil alam niyang hindi na siya nag-iisa sa laban. Ngayon, mas malinaw na sa kanya ang lahat. Ang bawat piraso ng palaisipan ay unti-unti nang nabubuo. Pagdating sa kanyang apartment, naabutan niyang mahimbing nang natutulog si Sinag sa pangangalaga ng kanyang kapitbahay. Binuhat niya ang anak at sa paghaplos sa malambot nitong pisngi, mas lalong tumibay ang kanyang determinasyon. Lalaban siya para kay Sinag, para sa kanyang ama. At ngayon, para na rin sa ama ni Amihan. Ngunit ang pag-asa ay isang marupok na bagay, madaling paglaruan ng tadhana. Mag-aalas 2 ng madaling araw, nagising si Liwayway sa malakas na tunog ng kanyang telepono. Antok pa siyang sinagot ito. Si Mang Cardo, ang katiwala na binabantayan nila sa construction site, ang nasa kabilang linya. Ang boses nito ay nanginginig at puno ng pagkasindak. Ma'am Liway, Ma'am Liway, yung construction site po. Sigaw nito, halos hindi maintindihan. Nasusunog po, tinutupok ng apoy. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng antok ni Liwayway. Napabalikwas siya ng bangon. Ang puso niya'y tila isang tambol na pinapalo ng walang tigil. Ano? Papunta na ako dyan. Mabilis niyang isinuot ang unang damit na kanyang nakita. Ginising ang kapitbahay para muling ipakiusap na bantayan si Sinag at tinawagan si Amihan bago siya sumakay ng tricycle. Ang bawat segundo ng biyahe ay tila isang oras. Ang bawat metro ay tila 1 kilometro. Tanging ang paulit-ulit na dasal na sana'y hindi pa huli ang lahat ang nasa kanyang isipan. Ngunit pagdating niya, ang tanawin ay mas malala pa sa kanyang inaasahan. Mula sa malayo, tanaw na niya ang nagngangalit na apoy na tila isang halimaw na nilalamon ang kalangitan ng gabi. Ang init ay ramdam na ramdam kahit ilang metro ang layo. Ang mga sirena ng bumbero ay umuugong, ngunit ang kanilang mga hose ng tubig ay tila walang epekto sa tindi ng apoy. Ang mga pinaghirapan nilang pundasyon, ang mga kahoy na nakahanda na para sa mga pader, ang balangkas ng munti nilang restaurant, lahat ay nasusunog. Lahat ay tinutupok. Ang pangarap ng kanyang ama, ang pag-asa para sa kinabukasan ng kanyang anak, ang lahat ng kanilang sakripisyo ay nagiging abo sa kanyang harapan. Napatigil siya sa pagtakbo. Nanigas ang kanyang mga paa sa kinatatayuan. Wala siyang marinig, kundi ang pagngangalit ng apoy at ang malakas na pagkabog ng sarili niyang dibdib. Ang mga sigawan ng mga tao sa paligid, ang ingay ng mga bumbero, lahat ay tila isang malayong ugong. Liway? Naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat. Si Amihan, hingal na hingal at may bakas ng kawalan ng pag-asa sa mukha. Ngunit hindi siya lumingon. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa nagliliyab na impyerno sa kanyang harapan. Wala na, Ami. Bulong niya. Ang boses ay basag at walang buhay. Wala na ang lahat. Sinubukan siyang yakapin ni Amihan para aluin, ngunit tila isang estatwa si Liwayway. Walang emosyon, walang reaksyon. Tila ang apoy ay hindi lang ang kanilang mga pangarap ang tinupok, kundi pati na rin ang kaluluwa niya. Kinabukasan, nang ang araw ay sumikat, ang tanging natira sa construction site ay mga itim na kalansay ng kahoy, mga gusaling gumuho, at ang amoy ng sunog na nakakapit sa hangin. Ang dating lupain ng pangako ay isa na ngayong sementeryo ng mga pangarap. Dumating ang mga investigador. Dumating ang balita mula sa bangko. Nagbabantang kukunin ang lupa dahil sa paglabag sa loan agreement. Dumating ang mga tawag mula sa mga supplier na niningil ng kanilang bayad. Lahat ay sabay-sabay bumagsak sa kanya. Naupo si Liwayway sa gitna ng mga abo. Dinakot niya ang isang dakok ng sunog na lupa at kasabay ng pag-agos nito sa kanyang mga daliri
ay ang pag-agos ng kanyang mga luha, ang tapang na inipon niya, ang lakas na ipinakita niya, lahat ay naglaho. Nag-iisa na naman siya. Talunan. Wasak. Hindi ko na kaya, hikbin niya. Ang mga balikat ay nanginginig. Tama si Dante. Natalo na ako. Dapat pala ay sumuko na lang ako noon pa. Lumapit si Amihan at naupo sa tabi niya. Hindi nagsasalita. Alam niyang walang salita ang makakapagpagaan sa sakit na nararamdaman ni Liwayway. Hinayaan niya lang itong ilabas ang lahat ng pighati. Pakiramdam ni Liwayway ay nasa pinakamababang punto na siya ng kanyang buhay. Mas mababa pa noong gabing pinalaya siya ni Dante. Dahil noon, kahit paano, meron pa siyang pag-asang babalikan. Ngayon, ang mismong pag-asa ang siyang nasunog at naging abo. Wala na siyang babalikan. Wala na siyang pupuntahan. Ito na ang katapusan. Nang biglang, sa gitna ng kanyang pagtangis, isang anino ang tumabon sa kanila. Nag-angat siya ng tingin, ang mga matay na mumugto. Nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Isang mukhang matagal na niyang hindi nakita na nagpapakita ng anumang emosyon maliban sa galit. Ang kanyang ina. Nakatayo ito. Ang mukha ay basang-basa rin sa luha. Ang tigas na laging nakikita niya rito ay nawala. Napalitan ng matinding pagsisisi at sakit. Dahan-dahan itong lumuhod sa harap ni Liwayway sa gitna ng mga abo at sunog na pangarap. Anak, patawarin mo ako. Humahagulgol nitong sabi. Kasalanan ko to. Patawarin mo ako. Sasabihin ko na ang lahat. Ang mga salita ng kanyang ina ay tila isang malakas na busina na pumukaw kay Liwayway mula sa kanyang kawalan ng pag-asa. Patawarin mo ako. Sasabihin ko na ang lahat. Napakurap si Liwayway. Hindi niya maintindihan. Ang kanyang ina, na matagal nang nagpakita ng pagkamalamig sa kanya, ngayon ay lumuluhod sa kanyang harapan. Humahagulgol. Tumingin siya kay Amihan na nasa tabi niya at nakita niya ang isang bahagyang tango mula rito. Tila alam na nito ang mangyayari. Anong sinasabi mo, inay? Tanong ni Liwayway. Ang boses ay mahina pa rin. Si Dante. Si Dante ang dahilan. Nagsimulang magkwento ang kanyang ina. Ang boses ay putol-putol dahil sa pag-iyak. Matagal na. Noon pang buhay ang papa mo. May utang na loob ako kay Dante. May malaking utang na loob. Ikinuwento ng kanyang ina ang isang madilim na bahagi ng kanilang pamilya na matagal nang inilihim. Noong buhay pa ang kanyang ama, nagsimula itong magkaroon ng problema sa negosyo. At dahil sa matinding stress, naging bisyo ang sugal. Nabaon ito sa utang sa isang loan shark. Nang mamatay ang kanyang ama, naiwan sa kanyang ina ang responsibilidad na bayaran ang malaking halaga. Si Dante. Siya ang tumulong sa akin noon. Pagpapatuloy ng kanyang ina. Binayaran niya ang utang ko sa kondisyon na kailangan kong sunod-sunuran sa lahat ng gusto niya. Hawak niya ang lahat ng dokumento ng utang ko, pati na ang ebidensya ng bisyo ng papa mo. Ginawa niya yon para may panakot siya sa akin. Kapag kumilos ako laban sa kanya o kung tutulungan kita, ilalabas niya ang lahat. Masisira ang pangalan ng papa mo. Ang pangalan ng ating pamilya. Iyon pala ang dahilan. Ang sikreto na narinig niya mula sa kanyang ina. Ang takot na nakita niya sa mga mata nito. Hindi ito ang nagtapon sa kanya. Ito ay isang biktima rin. Kaya nang pinalayas kanya, anak. Wala akong magawa, sabi ng kanyang ina, habang humahawak sa mga kamay ni Liwayway. Gusto kitang tulungan, pero natatakot ako. Natatakot ako na baka masira ang lahat. Pero ngayong nasunog ang lahat ng pangarap mo, mas masakit pa kaysa sa matakot. Hinakap ni Liwayway ang kanyang ina, at sa pagkakataong ito, hindi na ito ang kanyang galit na ina, kundi ang isang inang sugatan, puno ng pagsisisi. Ang pader sa pagitan nila ay gumuho na. Huwag po kayong mag-alala, inay, sabi ni Liwayway.
Ang boses ay matatag. Hindi na po tayo magpapagamit kay Dante. Hindi na po. Nang makalipas ang ilang sandali, umupo si amihan sa tabi nila. Ang mga impormasyong yan, tita, sabi nito sa ina ni Liwayway, ay gagamitin natin laban kay Dante. Ang kanyang pagtulong sa utang mo kapalit ng pagkontrol sa'yo ay malinaw na extortion. Ito ay isang kaso ng blackmail. Samantala, may isang anino ang dahan-dahang lumapit sa kanila. Si Mang Cardo, ang katiwala na nagmamadaling tumawag kay Liwayway nang sumiklab ang apoy. May hawak itong maliit na USB drive. Ma'am Liway, Sir Amihan, sabi ni Mang Cardo, ang boses ay mahina. Naisip ko po na dapat ninyong makita ito. Kinuha ko po ito mula sa isang tauhan ni Dante. Narinig ko po silang nag-uusap. Inabot niya ang USB drive kay Amihan. Nang isaksak ito ni Amihan sa kanyang laptop, isang recording ang tumunog. Naisip ko po silang nag-uusap. Oras na para sunugin ang lahat, malamig niyang sabi sa kabilang linya. Gawing abo ang lahat ng pangarap niya. Malinaw na boses ni Dante, malaswang pag-utos at ang sagot ng kanyang tauhan. Nanlamig si Liwayway. Hindi na ito haka-haka. Ito ay ebidensya. Direkta. Walang dudang si Dante ang nasa likod ng sunog. Tumingin siya sa kanyang ina. Pagkatapos ay kay Amihan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit. Ngunit mayroon ding determinasyon. Ito na, Liway, sabi ni Amihan. Ang mga mata ay nagniningas. Ito ang lahat ng kailangan natin para pabagsakin si Dante. Hindi na niya ramdam ang sakit ng pagkawala ng kanyang pangarap. Napalitan na iyon ng isang matinding galit, isang apoy na mas nagngangalit pa kaysa sa apoy na tumupok sa kanyang resort. Hindi na siya iiyak, hindi na siya susuko. Ano ang plano natin? Tanong ni Liwayway. Ang boses ay matatag. Paano natin siya babalikan? Ngumiti si Amihan. Isang nangiting puno ng kumpiyansa. Ang kumpanya, Liway, ang Solomon Corporation. Hindi pa rin yon ganap na pag-aari ni Dante. Mayroon pa ring mga board members at shares na kailangan niyang kontrolin para maging absolute owner. Gagamitin natin ang sarili niyang kumpanya laban sa kanya. Dagdag ng ina ni Liwayway, may bagong tatag sa kanyang boses. Marami pa rin akong kaibigan at lumang koneksyon sa loob ng kumpanya mula sa panahon ng papa mo. Alam kong may ilang board members na matagal nang naiinis sa pagiging gahaman ni Dante. Nagsimula silang magpulong. Si Amihan ay nagbigay ng mga legal na stratehiya. Ang ina ni Liwayway ay nagbahagi ng mga impormasyon tungkol sa mga galaw ng kumpanya. At si Liwayway, ang biktima na dati walang boses, ay ngayon ang may hawak ng mga ebidensya at ang puso ng paghihiganti. Ang balangkas ng isang malaking pagpapabagsak ay nabubuo na. Mula sa mga abo ng kanyang pangarap, isang mas matinding apoy ang sisiklab. Kinuha ni Liwayway ang kanyang telepono. Binuksan niya ang kanyang contact list. Dati, nanginig siya sa tuwing tatawag sa kanya si Dante. Ngayon, siya na ang magtatawag. Nag-dial siya. Gusto kong magpatawag ng emergency board meeting ng Solomon Corporation. Sabi niya, ang boses ay malinaw at puno ng awtoridad na ipinagtaka ng kabilang linya. At gusto kong naroon ang lahat ng shareholders. Mayroon akong napakahalagang ihahayag. Matapos ibaba ang telepono, tumingin siya sa salamin. Wala na ang babaeng umiiyak at nagmamakaawa. Ang nakita niya ay isang babaeng matapang, puno ng puot at handang kunin ang lahat ng kinuha sa kanya. Oras na para bawiin ang lahat, Dante. Bulong niya sa sarili. Lahat-lahat. Ang linggo, bago ang nakatakdang pagpupulong ng mga board members at shareholders ng Solomon Corporation, ay naging isang malaking chess game. Bawat galaw ay pinag-isipan, bawat salita ay may bigat. Ang maliit na apartment ni Liwayway ay naging kanilang war room, puno ng mga dokumento, flowchart, at walang tulog na pagpaplano. Ang kanilang diskarte ay may 3 bahagi.
Ang unang bahagi ay pinangunahan ng ina ni Liwayway gamit ang mga lumang koneksyon at ang respeto na iniwan ng kanyang yumaong asawa. Lihim nitong kinontak ang mga matatagal ng miyembro ng board, mga taong nakasaksi sa pag-angat ni Dante at palihim na nagdududa sa kanyang mga pamamaraan. Hindi niya sinabi ang buong plano. Nagbigay lang siya ng pahiwatig na may malaking anomalya na malapit ng mabunyag at kailangan nila ang kanilang suporta para sa ikabubuti ng kumpanya. Ang pangalawang bahagi ay kay Amihan. Walang tigil itong nagtrabaho, inayos ang lahat ng ebidensya sa isang presentasyong hindi matatawaran. Bawat bank statement ng pagnanakaw ni Dante, bawat testimonya ng pananakot sa ina ni Liwayway, at ang pinakamatibay na alas, ang audio recording ng utos ni Dante na sunugin ang Hiraya. Lahat ay inihanda ng may legal na precision. Ang pangatlong bahagi at ang pinakamahalaga ay kay Liwayway. Habang abala ang dalawa, siya naman ang gumawa ng isang hindi inaasahang hakbang. Ginamit niya ang maliit na halaga na nakuha niya mula sa insurance ng nasunog na construction site, hindi para bayaran ang mga utang, kundi para mag-organisa ng isang maliit na pagtitipon. Sa mismong lupain kung saan nakatayo dati ang kanyang mga pangarap na naging abo, nagtayo siya ng isang tolda. Inimbitahan niya ang mga trabahador na nawalan ng trabaho, ang mga kapitbahay na sumuporta sa kanyang kusina ni Sinag, at ang iilang supplier na naniwala sa kanya. Nagluto siya. Isang salo-salo ng pasasalamat sa gitna ng pagkawasak. Hindi pa tayo tapos, sabi niya sa kanyang maikling talumpati. Ang boses ay matatag, habang karga si Sinag. Ang mga abong ito ay hindi simbolo ng katapusan, kundi ang pataba para sa isang bagong simula. Ang Hiraya ay muling babangon. Ang kanyang ginawa ay kumalat sa maliit nilang komunidad. Isang kwento ng katatagan, isang babaeng tumangging magpatalo. Hindi niya alam, ngunit ang simpleng pagtitipong yon ay nakarating sa ilang local media at nagsimulang lumikha ng ingay. Sa kabilang dako, si Dante Rivas at Selena Montes ay nabubuhay sa ibang mundo. Para sa kanila, tapos na ang laban. Ang sunog sa Hiraya ay ang huling pako sa kabaong ng mga pangarap ni Liwayway. Panalo na sila. Ano raw ang agenda ng emergency meeting? Tanong ni Selena habang isinusukat ang isang mamahaling kwintas sa isang high-end na boutique. Wala, kampanteng sagot ni Dante habang umiinom ng champagne. Gusto lang sigurong mag-report ng babaeng yon na bankrupt na siya. Isang huling, desperadong paghingi ng tulong. Nakakaawa. Nagtawanan sila. Abala sila sa pagpaplano ng kanilang kinabukasan. Ang pagbili ng isang bagong yate, isang bakasyon sa Europa, at ang tuluyang pag-angkin sa buong Solomon Corporation. Masyado silang nabulag ng kanilang tagumpay, kaya't hindi na nila napansin ang mga aninong gumagalaw sa kanilang paligid. Isang gabi bago ang pagpupulong, halos hindi makatulog si Liwayway. Ang kaba at takot ay nagsimulang bumalik. Paano kung magkamali sila? Paano kung mas malakas pa rin ang impluwensya ni Dante? Lumabas siya sa maliit na balkonahe ng kanilang apartment. Sumunod si Amihan, may dalang 2 tasa ng mainit na tsa. Natatakot ka? Tanong nito. Tumango si Liwayway. Paano kung hindi sapat ang lahat ng ito? Sapat na, sagot ni Amihan. Dahil sa pagkakataong ito, hindi lang ebidensya ang dala natin. Dala natin ang katotohanan. At kasama mo kami. Tumingin si Liwayway kay Amihan. Sa gitna ng lahat ng gulo, ito ang naging kanyang bato, ang kanyang sandalan. Isang damdamin ng pasasalamat. At marahil ay higit pa roon ang nagsimulang mamuo sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat ng ito, Ami, simula niya, paano kita mababayaran? Ngumiti si Amihan. Makita lang kitang masaya at malaya, Liway. Bayad na ako. Inabot ni Amihan ang isang maliit na USB drive kay Liwayway. Nandito ang lahat ng kailangan mo. Ang presentasyon,
ang recording, ang mga bank statement. Ikaw ang magpepresenta bukas. Ikaw ang may karapatan. Kinuha ni Liwayway ang USB. Ang maliit na bagay na yon ay tila may bigat ng buong mundo. Ito ang susi, ang sandata, ang kanyang huling pusta. Kinabukasan. Dumating si Liwayway sa Solomon Corporation Tower. Isang gusaling minsan ay pakiramdam niya'y pag-aari rin niya. Ngayon, para siyang isang dayuhan. Suot niya ang isang simpleng itim na bestida. Ngunit ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad. Sa likod niya ay si Amihan, bitbit ang kanyang briefcase, at ang kanyang ina na may bagong tapang sa mga mata. Pumasok sila sa boardroom. Naroon na ang lahat. Ang mga miyembro ng board ay may mga seryosong mukha. At sa dulo ng mahabang mesa, sa silyang nakalaan para sa presidente, nakaupo si Dante Rivas. Sa tabi nito, mayabang na nakaupo si Selena. Nang makita siya ni Dante, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Itinaas nito ang kanyang baso ng tubig na parang nakikipagtagay. Naligaw ka yata, Liwayway? Tanong niya. Ang boses ay sapat na para marinig ng lahat. Ang pulungan ng mga talunan ay sa kabilang kalye. Hindi siya sumagot. Tiningnan niya lang ito ng diretso sa mata. Isang tingin na nangangako ng isang bagyong paparating. Naupo siya sa bakanting silya sa kabilang dulo ng mesa at inilagay ang USB drive sa kanyang harapan. Nagsimula na ang laro. Let's get this meeting started. Mayabang na sabi ni Dante, ipinapasadahan ng tingin ang bawat miyembro ng board. As we all know, may ilang minor setbacks na nangyari sa isa sa ating mga ari-arian. Specifically, ang walang kwentang lupaing ipinamana sa aking dating asawa. Ang pagdiin niya sa salitang dating asawa ay puno ng pangiinsulto. Nagtawanan ng ilan sa kanyang mga kampo. Si Liwayway ay nanatiling walang imik. Ang mga kamay ay mahinahon na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Tinawag ang pulong na ito, pagpapatuloy ni Dante, upang formal na ideklarang walang halaga ang nasabing ari-arian at alisin si Gininong Pangliwayway Solomon bilang isang shareholder dahil sa kanyang kapabayaan na nagresulta sa pagkasunog nito. Objection! Ang boses ni Amihan ay kalmado, ngunit matalas. Sapat na para putulin ang pagmamayabang ni Dante. Tumayo ito. Ang kliyente ko, si Gang Liwayway Solomon, ang siyang nagpatawag ng pulong na ito. Kung gayon, siya ang may karapatang magsalita. Nawala ang nangiti sa mukha ni Dante. Tumingin siya sa kanyang abogado na nagkibit balikat lang. Ayon sa bylaws ng korporasyon, tama si Amihan. Fine? Inis na sabi ni Dante. Pagbigyan natin ang huling hirit ng talunan. Magsalita ka, Liwayway. Gawin mo nang mabilis. Marami pa kaming importanteng bagay na aasikasuhin. Ito na. Huminga ng malalim si Liwayway at tumayo. Ang lahat ng mata sa silid ay nakatuon sa kanya. Naramdaman niya ang titig ni Dante, puno ng paghamak. Ngunit nang maalala niya ang abo ng Hiraya, ang luha ng kanyang ina at ang mukha ng kanyang anak, nawala ang lahat ng kanyang kaba. Napalitan iyon ng isang malamig na determinasyon. Isinaksak niya ang USB drive sa laptop na konektado sa malaking screen sa harap. Ang unang lumabas ay ang larawan ng kanyang ama, nakangiti. Ang Solomon Corporation ay hindi itinayo sa kasakiman. Simula niya guwuwuwuwa. Ang boses ay malinaw at ang matatag. Itinayo ito ng aking ama, si Samuel Solomon, sa pundasyon ng tiwala, integridad at pangarap. Mga prinsipyong unti-unti nang nawawala sa pamumuno ng kasalukuyang presidente. Nagkaroon ng bulungan sa silid. Sumimangot si Dante. Anong kalokohan ito? Hindi siya pinansin ni Liwayway. I-click niya ang susunod na slide. Isang flowchart na nagpapakita ng mga transaksyon sa bangko. Mga malalaking halaga na inililipat mula sa account ng kumpanya patungo sa mga dummy offshore accounts. Sa loob ng 5 taon, pagpapatuloy ni Liwayway, sistematikong nililimas ni J. Dante Rivas ang pondo ng kumpanya
pagnanakaw, estafa, at narito ang mga bank records para patunayan yan. Isa-isang lumabas sa screen ang mga ebidensya. Ang mukha ni Dante ay nagsimulang mamutla. That's fabricated. Kasinungalingan yan. Talaga ba? Tanong ni Liwayway. Kung ganoon, baka kasinungalingan din ito. And-click niya ang audio file. Biglang napuno ang buong boardroom ng isang pamilyar na boses. Oras na para sunugin ang lahat. Gawing abo ang lahat ng pangarap niya. Ang boses ni Dante. Malinaw. Walang duda. Natahimik ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang mabigat na paghinga. Ang mga miyembro ng board ay napatingin kay Dante. Ang kanilang mga mukha ay puno ng gulat at galit. Si Selena, na kanina'y mayabang, ay tila napako sa kanyang kinauupuan. Ang mukha'y kasing puti ng papel. At kung hindi pa yun sapat, sabi ni Liwayway, ang boses ay nagsimulang manginig sa galit. Mayroon pa. Tumingin siya sa kanyang ina. Iyon ang hudyat. Tumayo ang ina ni Liwayway. Ako si Elena Solomon, asawa ng nagtatag ng kumpanyang ito. Sabi niya, ang boses ay malakas at hindi na natatakot. At ako ay saksi. Saksi sa kung paano ginamit ni Dante Rivas ang isang lumang utang para takutin ako, para kontrolin ang aking mga desisyon at para pilitin akong talikuran ang sarili kong anak. Iyon ay blackmail. Iyon ay extortion. Sinungaling! Sigaw ni Dante. Tumatayo na rin. Lahat kayo sinungaling. Bayaran kayo. Ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang pagwawala ay lalo lang nagpatunay ng kanyang pagkakasala. Ang mga miyembro ng board na dati kampi sa kanya ay isa-isa ng umiiling at umiiwas ng tingin. Hindi pa kami tapos, Jay Rivas, sabi ni Amihan, na ngayon ay tumayo na rin sa tabi ni Liwayway. Ang lahat ng ebidensyang ito, ang financial fraud, ang arson, ang blackmail, ay naisumite na namin sa NBI kaninang umaga. At sa hudyat na yon, biglang bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok ang ilang mga unipormadong pulis at mga lalaking nakasuit. Dante Rivas, sabi ng isa sa mga ahente, iniimbitahan ka naming sumama sa amin. You are under arrest for multiple charges including arson, estafa, and grave coercion. Ang mundo ni Dante ay gumuho sa isang iglap. Tiningnan niya si Liwayway, ang mga matay nanlilisik sa galit. Hayop ka! Papatayin kita, Liwayway! Papatayin kita! Nagpumiglas siya habang pinuposasa ng mga pulis. Si Selena naman, na idinawit bilang kasabwat sa financial fraud, ay napahagulgol na lang habang nilalapitan din ng mga awtoridad. Habang hinihila palabas si Dante, hindi maalis ang tingin niya kay Liwayway. Ang babaeng minsan niyang minahal, tinapakan at winasak, ay siya ngayong nakatayong matatag, pinapanood ang kanyang pagbagsak. Nang maisara ang pinto at mawala na ang gulo, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang lahat ay nakatingin kay Liwayway, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang leader, isang matandang board member na dating matalik na kaibigan ng kanyang ama, ang unang bumasag sa katahimikan. Dahil sa mga nangyari, I move to oust Dante Rivas as president and elect a new one. I nominate Miss Liwayway Solomon. Nagkaroon ng mabilis na botohan, walang tumutol. Sa loob ng isang oras, ang lahat ay nagbago. Si Liwayway Solomon, ang babaeng pinalayas sa gitna ng unos, ay siya na ngayong bagong presidente ng Solomon Corporation. Tumayo siya sa harap ng lahat, sa pwestong inupuan ni Dante kanina. Ngunit sa halip na magdiwang, isang pakiramdam ng pagod at bigat ang kanyang naramdaman. Tila ang lahat ng lakas niya ay naubos sa laban. Tumingin siya sa paligid, sa mga mukha ng mga taong nagtitiwala sa kanya. Naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad. Lumapit si Amihan sa kanyang tabi at marahang hinawakan ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Isang simpleng haplos na nagsasabing, nandito lang ako. Doon lang unti-unting ngumiti si Liwayway, isang nangiting hindi ng tagumpay,
kundi ng kapayapaan. Tapos na ang digmaan. Oras na para maghilom. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay na nilikha ng pag-aresto kay Dante Rivas ay unti-unti nang humupa, napalitan ng abalang pagsasaayos sa loob ng Solomon Corporation. Sa ilalim ng pamumuno ni Liwayway, isang bagong kultura ng transparency at integridad ang nagsimulang mabuo. Ang mga dating empleyado na tinanggal ni Dante nang walang dahilan ay muling tinawagan, at ang mga lumang kasosyo ng kanyang ama ay muling nagpakita ng tiwala. Ngunit sa kabila ng tagumpay sa propesyon, ang personal na paghilom ni Liwayway ay isang mas tahimik at mas mabagal na proseso. Ang pagiging presidente ng isang malaking kumpanya ay hindi agad-agad na bumura sa mga sugat ng nakaraan. Isang umaga, bago pumasok sa opisina, nagpasya siyang bisitahin ang puntod ng kanyang ama. Matagal na mula noong huli siyang nakadalaw. Dala ang isang palumpon ng puting bulaklak na upo siya sa damuhan sa tabi ng lapida nito. "Hi pa," mahina niyang simula. "Pasensya na kung ngayon lang ulit ako nakabalik. Medyo naging magulo po ang lahat." Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagtataksil ni Dante, ang pagsilang ni Sinag, ang pagkasunog ng Hiraya, at ang pagbawi niya sa kumpanya. Habang nagsasalita siya, ang mga luhang hindi niya iniyak noong araw ng paghuhukom ay kusa nang dumaloy. "Nagawa ko pa. Ipinaglaban ko po ang pangarap niyo. Ang legacy niyo," sabi niya sa gitna ng paghikbi. Sana proud po kayo sa akin." Isang malamig na hangin ang umihip, tila isang yakap mula sa kabilang buhay. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang tunay na kapayapaan, isang paglaya mula sa bigat na matagal na niyang pasan-pasan. Ang relasyon nila ng kanyang ina ay unti-unti ring naghihilom. Ang mga dating napupuno ng tensyon at hindi pagkakaunawaan ay napalitan ng mahahabang kwentuhan habang magkasama nilang inaalagaan si Sinag. Isang gabi, habang pinapanood nilang natutulog ang bata, niyakap siya ng kanyang ina. "Patawarin mo ako, anak, sa lahat ng taon na hinayaan kitang masaktan," sabi nito. "Tapos na po yun." "Nay," sagot ni Liwayway. "Ang mahalaga, nandito na po tayo ngayon, magkasama. Ngunit may isang bagay pa na nananatiling hindi ayos sa kanyang puso, ang nararamdaman niya para kay Amihan." Ang lalaki ay nanatiling kanyang pinakamatalik na kaibigan at tagapayo. Laging nasa tabi niya, laging handang tumulong. Ngunit ramdam ni Liwayway ang pagbabago sa pagitan nila. May isang tensyon, isang hindi masabing damdamin na lumulutang sa hangin sa tuwing magkakalapit sila. Isang hapon, isinama siya ni Amihan sa isang lugar na hindi niya inaasahan. Isang mataas na burol na may tanawin ng buong bayan ng mahinahon at ng karagatan. Doon, habang papalubog ang araw at nagiging kulay kahel ang langit, hinarap siya nito. "Liway," seryoso nitong sabi, "tapos na ang laban, naipanalo na natin. Ngayon gusto kong magsalita, hindi bilang abogado mo, hindi bilang kaibigan mo, kundi bilang si Amihan." Humakbang ito palapit. "Mula pa noong high school tayo, may pagtingin na ako sa'yo. Pero torpe ako. At naunahan ako ni Dante. Nang makita kitang muli, sa opisina ko, wasak at umiiyak, bumalik ang lahat. Pero alam kong hindi yun ang tamang panahon. Kailangan mo noon ng isang kaalyado, hindi ng isang manliligaw." Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. "Pero ngayon, Liway, gusto kong malaman mo, mahal kita. Mahal kita hindi dahil sa pinagdaanan mo, kundi dahil sa kung sino ka. Isang matapang na babae, isang mapagmahal na ina, at ang pinakamatatag na taong kilala ko. Handa akong maghintay, kahit gaano katagal. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon na ipakita sa'yo kung ano ang tunay na pag-ibig." Ang puso ni Liwayway ay tila gustong sumabog. Ang lahat ng gusto niyang marinig mula kay Dante noon ay sinasabi ngayon sa kanya ng lalaking nasa kanyang harapan ng may buong katapatan at respeto.
Ngunit may takot pa rin sa kanyang puso. Takot na muling masaktan, na muling magtiwala. Ami, hindi ko alam. Nalilito niyang sabi. Naiintindihan ko. Malumanay na sagot ni Amihan. Hindi binibitawan ang kanyang mga kamay. Huwag mo munang sagutin. Ang mahalaga, alam mo na. Bago tuluyang umalis, nagpa siya si Liwayway na gawin ang isang huling bagay para isara ang nakaraan. Dinalaw niya si Dante sa kulungan. Nakita niya ito sa likod ng isang makapal na salamin. Wala na ang aroganteng si Dante. Ang kaharap niya ay isang lalaking pagod, payat, at may mga matang walang buhay. Bakit ka nandito? Tanong nito. Ang boses ay mahina. Para magpaalam. Simpleng sagot ni Liwayway. Hindi para sa'yo, kundi para sa sarili ko. Pinapatawad na kita, Dante. Hindi dahil hindi mo ako sinaktan, kundi dahil ayoko nang dalhin pa ang galit na yan sa puso ko. Malaya ka na sa isip ko at malaya na rin ako. Tumayo siya para umalis. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Paglabas niya ng bilangguan, sinalubong siya ng liwanag ng araw. Pakiramdam niya ay nabunutan siya ng huling tinik. Nang gabing iyon, tinawagan niya si Amihan. Ami, sabi niya, Liway, may problema ba? Gusto kong tanggapin ang alok mo. Sabi niya, isang nangiti ang unti-unting sumisibol sa kanyang mga labi. Gusto kong subukan, gusto kong bigyan ng pagkakataon ang sarili ko na muling sumaya. Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya, na sinundan ng isang buntong hininga ng kaligayahan. Hindi ka magsisisi, Liway. Pangako yan. Nang ibaba niya ang telepono, tumingin siya sa labas ng bintana. Ang gabi ay maliwanag, puno ng mga bituin. Isang bagong simula. Isang bagong liwayway. Isang taon ang lumipas mula noong araw ng paghuhukom. At sa loob ng isang taon, ang mga abo ng nakaraan ay naging isang napakagandang hardin. Ang Hiraya Resort ay nakatayo na ngayon sa baybayin ng bayan ng Mahinahon, hindi bilang isang simbolo ng paghihiganti, kundi bilang isang testamento ng pagbangon. Ang mga kubo na gawa sa kawayan, na minsan ay pangarap lang sa isang lumang notebook, ay puno na ngayon ng mga masasayang bisita. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga bulaklak ng kalachuchi at ng alat ng dagat. At ang sentro ng lahat ng ito, ang puso ng Hiraya, ay ang kusina ni Sinag. Ang dating maliit na online food business ay isa na ngayong kilalang restaurant. Dinarayo dahil sa mga putaheng niluto ng may pagmamahal. Ngayong gabi ay ang grand opening ng resort. Isang ngasang ngiti ang hindi maalis sa mga labi ni Liwayway habang pinagmamasdan niya ang paligid mula sa veranda ng restaurant. Ang mga ilaw na nakasabit sa mga puno ng niyog ay tila mga bituin na bumaba mula sa langit. Ang malamyos na tugtog ng isang acoustic band ay humahalo sa tunog ng mga alon at tawanan ng mga bisita. Nakatayo siya roon. Suot ang isang simpleng puting bestida, hindi bilang ang dehadong biktima o ang mabangis na presidente ng korporasyon, kundi bilang si Liwayway, isang ina, isang kasintahan, isang babaeng muling natutong mangarap. Mukhang masaya ang reyna ng Hiraya, isang pamilyar na boses ang bumulong sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita si Amihan. May dalang 2 baso ng champagne. Inabot nito ang isa sa kanya. Ang lalaki ay hindi na laging nakasuot ng barong o suit. Ngayon, sa isang simpleng polo shirt at linen pants, mas mukha itong isang artist kaysa isang abogado. Ang bigat ng nakaraan ay nawala na rin sa mga mata nito, napalitan ng isang kalmadong saya. Salamat sa'yo, Ami, sabi ni Liwayway habang marahan nilang pinagdikit ang kanilang mga baso. Hindi matutupad ang lahat ng ito kung wala ka. Hindi, sagot ni Amihan habang tinititigan siya sa mata. Pinaghirapan mo ito, Liway. Bawat bato, bawat pako, bawat butil ng buhangin dito ay bunga ng katatagan mo. Nandito lang ako para ipaalala sa'yo kung gaano ka katibay.
Sa di kalayuan, sa may buhanginan, nakita nila ang kanilang munting mundo. Si Sinag, na ngayon ay isa ng bibong toddler na naglalakad-lakad na, ay masayang naglalaro ng buhangin. Kasama niya ang kanyang lola, ang ina ni Liwayway, na ngayon ay laging nakangiti. Biglang natumba si Sinag, bago pa man siya umiyak, isang pares ng malalakas na kamay ang bumuhat sa kanya. Si Amihan, pinagpaga nito ang buhangin sa damit ng bata at inilagay sa kanyang mga balikat. Tumawa si Sinag, isang tawang musika sa pandinig ni Liwayway, at mula sa maliliit nitong labi, lumabas ang isang salita na nagpatigil sa mundo ni Liwayway. "Papa!" Hinawakan ng bata ang pisngi ni Amihan. "Papa up!" Napako si Liwayway sa kanyang kinatatayuan. Ang puso niya ay tila lumundag sa tuwa. Nakita niyang hinalikan ni Amihan ang noo ni Sinag, isang halik na puno ng pagmamahal ng isang tunay na ama. Tumingin si Amihan sa direksyon niya, at sa kanilang mga mata, nagkaunawaan sila. Hindi na kailangan ng mga salita. Ito na ang kanilang pamilya. Kumpleto na. Nang matapos ang selebrasyon at umuwi na ang mga bisita, naiwan silang tatlo sa tahimik na dalampasigan. Ang langit ay puno ng mga bituin. Binuhat ni Liwayway si Sinag na antok na, habang si Amihan naman ay iinakbayan siya. "Ano na ang susunod na plano, Madam President?" Pabirong tanong ni Amihan. Ngumiti si Liwayway. "Gusto ko lang ng ganito, tahimik, masaya, payapa." Tumingin siya sa malawak na karagatan. Dati, ang dagat na ito, para sa akin, ay simbolo ng kalungkutan, isang malawak na kawalan. Pero ngayon, tumingin siya kay Amihan at kay Sinag. Ngayon, isa na itong pangako, pangako ng isang bagong umaga. "Ang ating Liwayway," bulong ni Amihan at marahan siyang hinalikan sa labi. Kinaumagahan, bago pa man tuluyang sumikat ang araw, magkasama silang naglakad sa dalampasigan. Si Amihan, buhat-buhat si Sinag sa kanyang mga balikat. Si Liwayway, kamay hawak sa kanya. Ang mga unang sinag ng araw ay nagsimulang kulayan ang abot tanaw, isang tanawing kasing ganda ng pangalan niya. Pinanood nila ang pagsikat ng araw, ang tatlong anino nila ay humahaba sa basang buhanginan. Wala nang galit, wala nang takot. Tanging pagmamahal, pag-asa, at isang kinabukasang kasing liwanag ng araw na kanilang tinatanaw. Ang kanilang hiraya, ang kanilang pangarap. Sa wakas, natupad na. At dito po nagtatapos ang makulay na paglalakbay ni Liwayway. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo maghiganti, kundi sa kung paano tayo bumangon mula sa pinakamatinding pagbagsak. Ipinapakita nito na ang kapatawaran, hindi para sa iba, kundi para sa ating sarili, ang siyang susi upang makalaya sa mga tanikala ng nakaraan. At higit sa lahat, ang tunay na pag-ibig ay hindi nang aangkin o nananakit. Ito ay dumarating sa anyo ng suporta, respeto at kapayapaan na nagbibigay daan sa atin upang muling buuin ang ating mga pangarap. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Liwayway, Amihan at Sinag. Sana po ay may mga aral kayong napulot at nabigyan namin ng inspirasyon ang inyong mga puso. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba at lagi po naming binabasa ang inyong mga suhestiyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya.
Hanggang sa muli,